simple lang naman, sapat sa pangunahing mga pangangailangan. Saan mahahagilap ang mga munting pangarap, makaibaw sa hirap, maalwang hinaharap. Sa bunyagi at kusa, munting pamayanan, sa husay kinilala, umani ng karangalan. Kay raming nagsasabi, ang galing-galing daw namin. Saan ba nang gagaling? Ano bang anting-anting? Simple lang yan, kaya mo yan, bay! Sa malikhaing paraan, Sa paraang malikhain, kasama ang mamamayan, mamamaya'y pagsamahin. pagbabago na lantad, Lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pagunlad. tuloy-tuloy na Sa pag-asenso. malikhaing Sa paraan, paraang malikhain, kasama ang mamamayan, mamamaya'y pagsamahin. pagbabago na lantad, Lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pagunlad. tuloy-tuloy na pag-asenso. This program is brought to you by the Development Bank of the Philippines. Ang pangarap ko para sa tao ng Zamboanga del Norte, balang araw, maging #1 kami na progressive na probinsya sa buong Pilipinas. Pangarap ko rin na balang araw, mga opisyalis ng probinsya, mga malaking tao ng probinsya, may mga subano na nakasama doon. Katulad ko. Mahigit 1,000 kilometro ang layo sa Maynila, ang bulubunduking lalawigan ng Zamboanga del Norte ay nasa hilagang kalurang bahagi ng Mindanao. Kilala bilang Zanorte sa mga taga rito, pinakamalaki ito sa 3 probinsyang bumubuo sa Region 9. Higit kalahati ng lupain sa Zanorte ay nakalaan sa agrikultura. Pagtatanim ng niyog at mais ang pangunahing kabuhayan ng mga taga rito. Sa Zanorte matatagpuan ang makasaysayang lungsod ng Dapitan, kung saan ipinatapon ng mga Kastila si Dr. Jose Rizal noong 1892. Dito rin galing ang mga ine-export na orchids at sardinas mula sa Dipolog City, ang kabisera ng probinsya. Mayaman man ang kasaysayan at kapaligiran, ang Zanorte ay tala namang pinakamahirap na probinsya sa buong Pilipinas noong 2003. 30 piso kada araw ang average income ng mga tao rito noon. Nang umupo ako sa probinsya, nakita ko talaga ang kawalan ng katawan ng tao natin sa pagkain. 2004 nang mahalal si dating Gobernador Rolando Yepes. Inalam niya kung nasaan at sino ang mga mahihirap sa Zanorte. Naisip niya, tila hindi umaabot sa mga tao ang yaman ng probinsya. Noong 2003, pangalawa ang Zanorte sa Cebu sa laki ng pera sa kaban ng Kapitolyo, 900 milyong piso. Ang mga subanen, ang mga katutubo sa Zanorte, at ang mga magsasaka ang nagdidildil sa probinsya. 2 natatanging programa ang inilunsad ng lokal na pamahalaan para baguhin ang mukha ng kahirapan ng probinsya. Ang pinakamahirap na probinsya sa buong bansa, ito ang dating pagkilala sa Zamboanga del Norte. Pero sa loob ng 8 taon, nagawa ng mga taga-Zamboanga na baguhin ang kanilang kapalaran. Ako po si Doc Eddie. Samahan niyo po akong alamin kung paano patuloy na bumabangon ng Zamboanga del Norte. Isang galing po. Linggo-linggo, naglalako sa Kapitolyo ang grupo ni Rosalita Sidrome, presidente ng Sinaman Rural Workers Association. Inaabangan daw sila ng kanilang mga suki.
Pag magbenta kami, pababa silang lahat yan. Bibili yan. Mga 1 hour, wala na kaming paninda, uwi na kami. Sabihan pa, kailan kayo babalik? Kasi alam nila, high grade presko talaga. Yun ang alam nila. 2008 nang mabuo ang grupo sa Barangay Sinaman, Dipolog City. Dahil sa High Green o Hilly Lands Green Rehabilitation and Livelihood Program, isang poverty alleviation project ng administrasyon ni dating Gobernador Rolando Yebes, ang High Green ay inilunsad noong 2005. We cannot dream for industrialization kasi wala nga kaming chance na mag-industrialize. Kulang kami ng mga basic infrastructure. So nag-focus ako sa agriculture. There is no other way to go around in this province except agriculture. It's a community-based agriculture. Dinala namin yung agriculture office sa barangay mismo. Ayon kay Mabel Bustalino, provincial agriculturist ng Zanorte, layunin ng High Green na iahon sa kahirapan ng mga magsasaka sa probinsya. Kung wala useless ang ilang... Gagawin dito sa pamamagitan ng mga training para tumaas ang produksyon at kalidad ng pananim. Unang pinatakbo ang programa sa mga barangay sa kabundukan ng Zanorte na apektado ng kaingin. We have a lot of barren agricultural lands. We also have extra spaces under coco. Those are potential areas also for planting vegetables, cacao, shade-loving trees. Sa simula, may assistance na seeds, abono at saka... 72 pa lang ang miyembro ni na Rosalita na magsimula ang High Green sa kanilang barangay. Karamihang mga babae, 158 na ang miyembro nila ngayon. Sa simula talaga, rice field lang talaga ang ano namin. Tsaka backyard gardening, yung mga pakunti-kunti, yung pang-araw-araw lang. Nung na-introduce na yung High Green, nakita namin, hindi pala sapat yung magtanim lang ng magtanim. Nakita namin yung tanim namin, konti lang ang bunga. Meron palang techniques doon. Kulang daw sa gamit at technical na kaalaman ang mga magsasaka sa probinsya, kaya mabagal ang asenso. Simple ang yung cropping pattern nila. It's just wait for the coconut every trimestre and then plant corn twice a year. Some parts are rice twice a year also. Hindi pwedeng mag-survive ang farmer ng a hectare of coconut. Marami silang mag-share, no? Mag-share pa sila sa harvester, mag-share pa sa may-ari. Yung naiwan ay yung para sa mga farmer. Para matulungan ang mga magsasaka, isang agricultural farm facility ang binubuo sa bawat barangay na sumasali sa High Green. Dito, pwedeng magtanim ang lahat ng miyembro ng grupo. Ang communal farm na ito ang nasa puso ng programa at inaayon sa gustong itanim at pwedeng tumubo sa isang komunidad. Parang demonstration farm siya. We gave them lecture first. The following week, nag-hands-on sila and then another na naman workshop and then class na naman and then do the thing. They plant, supervised by technicians. Una pa na yugto, binigyan sila ng assistance sa probinsya. Binigyan sila ng seeds, abono, farm tools or farm materials, mga hose, lagadira o kahit anong bagay na gagamitin sa garden, yun ang kanilang mabenepisyo. We teach them how to improve the quality of the planting materials by doing plant propagation techniques like grafting, budding. Nag-alinlangan man sa umpisa, natuwa ang grupo ni na Rosalita sa programa. Actual ang teaching, at the same time, learning and earning. Doon namin nalaman ang teknolohiya, hindi namin nalaman, tinuturuan kami, trinry namin yung organic na pamamaraan. Dahil yun ang aming gusto na hindi na masyadong tumututok doon sa mga medisina na nakakamatay at nakakalason. Mula 2011, kumita na ng higit 250,000 piso ang Sinaman Rural Workers Association sa pagtatanim ng mga talong, okra, sitaw at kalabasa. Paghahatian ng mga miyembro ang kita mula sa kanilang mga pananim. May high school scholar na rin pinapaaral ang grupo, ang anak ng isa sa kanilang mga kasamahan. Bukod sa gulay, nagtatanim na rin sila ng mga bulaklak. Pero hindi lahat ng mga barangay na nakapailalim sa High Green ay matagumpay gaya ng Sinaman. Yung first barangay namin dito, yung sa Kanibungan, 150 ata in one cropping kasi malaki yung talungan nila. Nag-survive lang siya after 6 months, nag-away-away na because of pera. Higit
Bukod sa mahusay na pagtatanim, ang kailangan pagtuunan ng pansin ng High Green Program. Minsan kasi merong mga barangays na Ningas Kugon na maganda lang sa primero, pero pag bago ng leadership, nagbago ng mga opisyalis, mawala na yung industries nila magtrabaho. Yung mga dadispalco, yung pera na kita nila ng mga presidente nila, isa yon. Pero ito ay tinutulungan ng mga technicians natin. Dati kasi ang mga technicians ng agriculture, laging nasa opisina lang. May face daw kami sa High Green. Sa pagpapatupad ng High Green, malaking hamon daw kay Jake Obamoy, isang agricultural technician, ang pagkumbinsi sa mga magsasaka na subukan ang programa. Nag-observe lang sila, ano kaya, mag-sustain kaya na program yan. Individual yung behavior nila eh. Makisama ka sa kanila, sabihin pa nila, drink with a farmer, sleep with a farmer. Kaya yun ang ginagawa namin. Pumunta ka dito, isang oras. Punta ka naman sa ibang area, isang oras. Hindi mo makuha ang simpatiya ng mga farmer. So simple lang kasi nga tanan, naon na siya pagkuhan. Mahalaga ang trabaho ng mga technician sa tagumpay ng High Green. Sila ang mga community facilitator. They're the one who advise. Ang alam mo naman sa field pag walang bagong muka, talagang parang ayaw nila kung sila-sila lang, di ba? Dapat may moderator ka talaga, may tig-boost ng moral mo. Pag may infestation, yung farmer na-discourage yan. Sabi ng technician, hindi, pwede ito, gawin natin. Pero kulang ang mga agricultural technician sa lalawigan. Bago raw magsimula ang High Green, isang technician lang ang naka-assign sa bawat 1,000 magsasaka. Isang beses sa isang taon lang nakakasalamuhan ng mga technician ang mga alaga nila. Minsan, hindi pa. Doon lang tayo duha ka klase sa programa. Para maayos na may patupad ang programa, kumuha ng 30 dagdag na technician ang lokal na pamahalan. Sa paglago ng High Green, ginawang permanente ang 14 sa kanila. Ang gusto ko sustainable ang programa ko. First time in the history of the province of Zamboanga del Norte, gumawa ako at nag-promote ako ng mga tao at ginawa kong permanent. Walang additional funding, walang additional appropriations, re-engineering lang mga different positions sa probinsya ang ginawa ko. Sa kasalukuyan, may 300 hanggang 500 magsasaka ang hawak ng bawat technician. Ang High Green ay umabot na sa higit 300 barangay at tumutulong sa mahigit 9,000 magsasaka sa Zanorte. Ngayon, may narasira ko ng bali 5,000 na rubber yun. Ba? Ang bali sarili ko. Sa liblib na barangay ng Benigno Aquino Jr., sa munisipyo ng Sindangan, nakatira si Joselito Silvano. Malaki raw ang pinagbago ng kanyang barangay mula nang pumasok ang High Green dito noong 2006. Talagang maliit lang yung namin, kita. Mais lang by trimestre. Tapos mura pa yung pagbinta namin ng mais. Tapos mahal yung mga fertilizer. Salamat din ako sa government na madala ng mga technicians sa High Green. Tapos nagturo sila kung paano mag-rubber budded. Kasi doon ako dati sa Basilan. Talagang hindi ko alam yung mag-rubber budded kasi tapping lang yung namin. Dito sa kabundukan ng Zamboanga del Norte, isa sa mga tinuturo ng High Green Program ay ang pagtatanim ng rubber tree. Baling gawin natin, kunin natin itong sa gilid, Papahira natin ng malinis na pamunas. Mula ng talikuran ng trabaho bilang janitor sa Maynila noong 2007, tinutukan na raw ni Joselito at ng kanyang mga kapitbahay ang pagtatanim ng rubber tree. Bukod sa nakatulong sa pag-regreen ng kanilang mga bundok, pangmatagalan daw ang kita sa pananim na ito. Pwede niyang ibenta ng 35 piso bawat puno ang mga itinanim niyang seedling kapag lumaki na ang mga ito sa mga susunod pang mga taon. Natanim ko yung mga 800, yung sa kabila naman ay 400. Pag may tansya na talagang may sa lupa, tataniman ko talaga, hindi ko sasayangan yan. So mas maganda tong ginagawa mo yun kaysa sa pagtrabaho sa Maynila? Mas okay to, sir. Hindi ka na pupunta Maynila, basta kayo sa dito? Hindi na ako, pag malaki na yung goma ko dito, magtatap na ako, hindi na ako pupunta doon. Dito na ako kasi malapit na sa pamilya rin ako. Talagang unod ako, balang araw. Sa lahat ng mga pananim ng kasama sa High Green, pinakamalaking ektarya ang sakop ng rubber. Pero sa vegetable production, pinakamalaki ang kita ng lalawigan. Supplier na kasi ang Zanorte ngayon sa Visayas. Sa market sa Cebu, sa Bohol, sa Negros. For example, Cebu wala kasing produkto sila Trading sila So ang pagkain nila, especially sa mga gulay nila, galing sa probinsya namin. Tamates, talong, mangga, at marami pang mga ibang mga produkto na
dinadala namin doon. Napalawig na rin ang konsepto ng high green. Hindi na lang ito sa pagtatanim, kundi pati na rin sa pagpapalaki ng mga baboy at kambing. Sa loob ng 6 na taon, umabot na sa mahigit 9 na milyong piso ang kita ng lalawigan mula sa high green. Kob, alam mo dito sa Pilipinas ang sabi nila, isa sa mga aspeto kung bakit hindi tayo umunlad dahil sa hindi umunlad ang agrikultura. No? Pero dito napakita mo na kaya naman pala. No? Ano mga dapat gawin natin para mapausbong pa natin ang agrikultura sa kanayunan? Kayang-kaya ng Pilipino ang ang mapausbong agrikultura. Tulong ng gobyerno ang kailangan. At saka kailangan i-open ng gobyerno ang market ng mga produkto natin. Para kay Rosalita, higit pa rito ang naitulong ng high green sa kanila. Ang farmers, siyang nag-feed ng mga tao. Doon niya nakikita na kailangan niyang turuan ng mga tao paano mabubuhay araw-araw. Ang taong walang-wala, bibigyan mo ngayon, bukas wala na naman yan. Kailangan bibigyan mo siya ng kung paano siya mabubuhay araw-araw. Tapos tutukan ang agrikultura, isinunod ng lokal na pamahalaan ang paglutas sa isa sa mga dahilan ng kahirapan sa Zanorte, ang pagpapabaya sa tribo ng mga Subanen. Noong panahon na hindi pa ako ang gobernador, wala talagang opisina na tumitingin para sa mga Subanen na people natin. Siguro mga 366,000 siguro out of 1 million na population ng probinsya. Ito talaga ang marginalized. Si dating Gobernador Yebes mismo ay may dugong Subanen. Yung forefathers ko, talaga, naturalist kami dito sa probinsyang to. Yung sa puso ko, Subanen pa rin ako. Ang mga Subanen ang katutubo ng Zamboanga del Norte. Hindi marunong magtanim, palipat-lipat sila ng tirahan. Nang dumating ang mga dayo sa lalawigan, madali silang napaalis sa lupang sinilangan. Dahil nga hindi naman sila warlike people peaceful people sila. Dahil ayaw nga nila ng away Habang sila patras ng patras sa bundok ng Zamboanga del Norte, ang buhay nila pahirap ng pahirap. Nawalan daw ng kumpiyansa sa sarili ang mga Subano mula nang manirahan sa bundok. Nahihiya sila. Malatang Subanon kahit hindi masyado marunong magbisaya sila dahil ayaw nilang tatawagin na Subanon. Gawa tanan daw, Si Marcelo Andus, ang Assistant Provincial Timoy Labi o pangalawang pinakamataas sa Subano sa Zamboanga del Norte. Isa siya sa 33 anak ni Dato Tangkilan Andus na lumaban sa mga dayuhang nagtaboy sa kanyang tribo. Nagtutugma ang pangarap ni Marcelo Andus at ni Gobernador Yebes para sa mga katutubo. Ibalik ang dangal ng Subano bilang tao. Si Gobernador Yebes pakilala, she is the descendant of Subanon tribe by blood. Unti-unting lumalabas na ang anyo ng Subanon, hindi na sila mahiya. Kaya ito ngayon binabalik natin sa kanila. Unti-unti, binibigyan natin sila ng mga programs, mga initiatives na tumaas ang dignity nila at malalaman nila na meron pala silang puwang sa buhay ng sa probinsya. Gobernador na si Yebes na makita niya ang pamumuhay ng mga Subano nang dumalaw siya sa bundok. Nag-umpisa ako ng alas 7 ng umaga, nakarating ako doon sa bundok na yon, alas 8 ng gabi. Yung mga kabataan doon, mga NPA yun Sabi nila, ngayon lang kami nakakita ng gobernador. 50 years, ngayon lang sila nakakita ng gobernador. Ang naging daan sa pagtulong sa mga Subano ay ang pagtatatag ng Provincial Indigenous Peoples Coordinating Unit o PIPCO noong 2008. Lahat ng mga Subanon masaya kasi kung ang Subanon galing sa iba-ibang munisipal nga magpunta dito, hindi nila malaman kung saan sila pupunta. Magpatulong kung ano ang kanilang mga problema. Si Cristina Andus, kapatid ni Marcelo, ang pinuno ng PIPCO. Pinuntahan niya ang lahat ng munisipyo sa probinsya para kausapin ang mga Council of Elders na nagdidesisyon sa mga gawain at kaso sa tribo. Unang inasikaso ng PIPCO ang kawalan ng mga opisyal na dokumento ng mga Subano. Maraming salamat po, ma'am.
Dahil sa programa, napoproseso na ang mga papeles ng mga subanen tulad ng live birth at mga marriage contracts. Dili maunom kaparisan. May 6 pairs ngayon po ang... Dumalo ako sa isang kasalang bayan. Napansin ko agad sina Erlinda at Marcelo Dumalag, ang pinakamatandang magkapartner sa okasyon. Madig pa sa labuan ng Espiritu Santo, magbabay. Pang-apat na beses na raw nila itong pagpapakasal. Unang kasal namin, November 11, 1971, Subanen. Padugo lang yan, manok. Pangalawa naming kasal, pare ng blessing only. Pangatlo namin, nakasal kami sa Iglesia sa Espiritu Santo kasi ang religion namin. Mayroon kaming papilis na marriage contract, kaso lang walang registered sa sa municipal. Mas maganda yung magpakasal tayo sabay-sabay sa kanila para mayroon tayong papers. Ginawang libre ang pagkuha ng marriage contract at certificate of live birth para sa mga subanen. Kasi gusto ko na balang araw, pag sila'y magka-problema o mayroon silang hingin sa gobyerno na tulong, hindi na sila mahirapan. Malaking bagay raw ito sa mga subanen. Makakatanggap na sila ng mga serbisyo ng pamahalan gaya ng sa kalusugan at ng 4Ps ng Department of Social Welfare and Development. Dumami ang naingkanyong mag-aral. Lahat makapag-aral. Namaangat natin ang ating living condition not only in our province but throughout the country. Makapag-contribute tayo sa development ng ating bansa. Pag yung tao niya na makapasok, makabasa ng libro at ma-open yung mind niya, may ambisyon na yan. Hindi siya maghahanap ng gulo dahil meron na siyang dream sa sarili niya. Sa tulong ng PIPCO, bumuo ng mga organisasyon ang mga subanen na rehistrado sa Department of Labor and Employment. Kasama rito ang Mandi Indigenous Women's Association na may 31 miyembrong mananahi ng kasuotang subanen. Malaki ang naitulong sa amin, natin sa Mewa Women's. Kasi sila ang isa sa nagtulong sa amin na i-promote itong mga damit doon sa mga sa mga malalaking tao. Hindi lang dito sa aming lugar, kundi sa ibang mga lugar. Mahalagang bahagi ng programa ng PIPCO ang pagpapanatili, pagtuturo at pagpasa ng makulay na katutubong kultura sa kabataan. Si Ami Andus, anak ni Marcelo Andus, ay sumasabay na sa tugtuging katutubo. Mga 2 gabi nga Tribal Dance Congress kasi doon mga kabataan talaga ang pinasasayaw. Gusto kong ipagmalaki sa kanila kasi para hindi yun mawala yung kultura namin. Nire-revive naman ng mga dances nila, mga damit nila. Meron kaming mga tinatawag naming buklog, yung buong mga Subanen tribes sa buong probinsya. At nakita-kita kami, nag-exchange kami ng mga experiences namin. More or less 6 to 7 days bago matapos yun. Depende sa isang pamilya or group of community na magdiwang ng buklog. Siguro matagalan, 3, 5 or 10 years before makabuklog. Dahil kasi yan ng financing. Ang buklog ang pinakamalaking ritual ng mga subanen. Isinasabay nila ito sa makabagong paraan ng pagtatanim na kanilang natutunan. Kasama ang mga subanen sa high-green program ng probinsya. Yung multiple cropping and agroforestry. Unang-una, nagturo kami dyan. Kung nagtrabaho sila sa bundok, i-divide nila yun. Iba sa iba, mais, iba yung mga gulay, iba ang mga root crops. Ang kultura at tradisyon ng mga subanen ay pinag-aaralang mabuti at dinodokumento na ngayon. Wala kasi kaming written law sa mga subanen. Sa amin, through verbal and ocular. Para lang na maisipan nila na meron kaming sariling kultura na sa unang panahon, ang kulturang ito ay number 1 sa probinsya nito. Hindi ang kultura ng Amerikano, hindi ang Muslim, hindi ang kultura ng mga Kastila, hindi ang mga Chino, kundi kultura ng mga Subano. Hindi na pinakamahirap sa lahat ng mga lalawigan sa bansa ang Zamboanga del Norte. Unti-unti na itong umaangat.
Ang pag-angat daw ng mga Subanen ay pag-unlad din ng buong probinsya. Kailangan talaga ikaw mismo ang pupunta sa mga tao. Dahil ang problema, hindi sa opisina eh. Ang problema nasa labas. Hindi lahat may bibigay ng gobyerno. Pero at least, masasabi mo ko sila, ito ang kaya ko. Ito ang tulong na ibibigay ko. Walang iwanan. Yan ang mahalagang aral na ipinakita sa atin ng Zamboanga del Norte. Mula sa paggabay sa kanilang mga magsasaka, hanggang sa pag-aalaga ng kanilang sinaunang kultura, lahat ay kasama. Ito raw ang sekreto ng kanilang patuloy na pag-unlad. Mga programa para sa mga katutubo at pangkabuhayan ng Zamboanga del Norte. Simple lang yan. Kaya mo yan. Malikhaing paraan Sa paraang malikhain kasama ang mamamayan. Mamamaya'y pagsama Pagbabago na lantad, Lantad na pagbabago tuloy-tuloy na pag-unlad. Tuloy-tuloy na pag-asenso Sa dami ng balakid Sa dami ng hadlang Ang diwang nalulupig Nagtitiis na lang Ngunit huwag kang papayag Huwag kang pabubuhay Tadhanang ating palad Nasa ating kamay Ang sabi ng iba, ang galing ng Pilipino Magaling namang isa, mandaraya, manloloko Ang sakit sa tenga kahit di mo matanggap Ganyan daw talaga, yan ang sabi ng lahat Subalit dun sa aming mumunting komunidad Na mayani ang maraming kabutihan ng hangad Pinaghusay ang lokal na gobyernong niluklok Pinagpalat na tanghal na isang galing puo. This program was brought to you by the Development Bank of the Philippines.